Meron pong isang licensed investment management firm. Yan po ang Gibraltar Asset Management. Ang naglabas ng kanilang public recommendation at diretso po nilang sinabi na buy ang rating nila para kay XRP. Sabi nga sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid ay Gibraltar Asset Management recommends buying XRP. Ayan. Hindi ito basta-basta post lang sa social media. Ito po ay isang structured market commentary na kinuha po mula sa analysis ni Smoke. Ayon po sa firm, sa XRP ay nasa perfect position para mag-benefit habang ang buong mundo ay lumilipat na sa blockchain-based payments. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat punto ng kanilang report mula po sa utility, payment use cases hanggang sa tinatawag po nating asymmetric upside. Pag-usapan din natin kung bakit naniniwala ang mga professionals na sa XRP ay hindi lang basta digital coin, kundi isa pong fundamental part ng future global financial system. Yan, simulan po natin sa speed at ang XRP Ledger Advantage. Ang unang tinalakay po dito sa report ng Gibraltar Asset Management ay ang teknolohiya po sa likod ng XRP Ledger or XRPL. Ayan. Binigyang diin po ng analyst na ang XRPL ay nag-aalok ng mga advantages na hindi pa kayang ibigay ng mga traditional payment systems na ginagamit natin sa loob ng maraming dekada. Pinag-uusapan po natin dito ang bilis, efficiency at sobrang murang cost ng bawat transaction. Sa aking opinion, sa mundo ng finance, time is money. Kung titingnan natin ang current situation ng international transfers, inaabot pa rin ito ng ilang araw at napakataas po ng fees. Pero dito sa analysis ng Gibraltar, nakita po nila na ang XRPL ay parang expressway ng pera. Isang magandang halimbawa po nito ay ang parang isang high-speed fiber internet connection. Noong unang panahon, kontento na tayo sa dial-up kahit mabagal. Pero nang dumating po ang fiber, dito po natin na-realize na hindi na natin kayang bumalik sa luma. Ganito ang tingin nila sa XRP Ledger versus sa old banking systems gaya po ng SWIFT. Hindi lang ito tungkol sa bilis. Ito po ay tungkol sa reliability. Ang pagiging bridge asset ng XRP ay nagbibigay po ng liquidity sa mga currencies na mahirap pong i-trade. Imbis na dumaan sa maraming middlemen, si XRP na lang ang gagamitin na tulay. Sa tingin ko, ito po ang pinaka-underrated na feature na XRP na unti-unti nang nare-recognize ng mga licensed firms. Kapag ang isang investment firm ay nag-recommend ng isang asset dahil po sa efficiency nito, ibig sabihin ay tinitingnan nila ang long-term value, hindi lang ang price action ngayong linggo. Yan, pag-usapan naman po natin ang real-world utility laban sa short-term speculation. Ang main theme ng report na ito ay nakatutok po sa utility o ang tunay na gamit ng XRP sa totoong buhay. Ayon po sa Gibraltar Asset Management, ang value proposition ng XRP ay direktang nakatali po sa role nito sa global payments at saka liquidity. Ayan, highlight lamang natin. Ayan, global payments at liquidity. Sinabi nila na habang dumarami po ang gumagamit ng network, tumataas din ang transactional demand. Sa aking opinion, napaka-importante ng part na ito dahil hinihiwalay po nito si XRP sa hype coins. Ang analyst po sa report na ito ay malinaw na nagsabi na ang utility ang magdadrive or magdudulot ng presyo sa hinaharap. Isipin po ninyo ang global shipping industry. Ang mga container ships at ang mga ports ay kailangan ng isang standardized system para gumana. Sa XRP ay parang ang standardized container ng value. Kaya sa tingin ko, marami kasing investors ang masyadong focus sa short-term performance. Pero itong mga professional firms, tinitingnan po nila ang network usage.
parang sa electric power grid lamang po yan. Habang dumadami ang mga factory at kabahayan na kumukuha ng kuryente, mas nagiging valuable po or mahalaga ang mismong grid. Sa senaryo po ng XRP, ang bawat bangko o payment provider na sumasali po sa Ripple Payments Network ay parang isang bagong subscriber sa power grid na ito. Kaya naman ang demand ay magiging organic at hindi lang basta base sa speculation. Ito ang dahilan kung bakit kampante ang firm na irekomenda ang pagbili kay XRP sa panahong ito. Yan, pag-usapan naman po natin ang pagkakaiba ni XRP kay Bitcoin at saka Ethereum. Ayan. Isa pang highlight sa commentary ng Gibraltar Asset Management ay ang pag-distinguish kay XRP laban sa iba pang mga major assets. Ayan, highlight lamang natin. At ayan. Sinasabi nila na kung si Bitcoin ay ang store of value at ang Ethereum ay para sa smart contracts, ang XRP naman ay may sariling kategorya. Ito ang nagsisilbing settlement at saka liquidity layer para sa international payments. Sa aking opinyon, sa loob ng mahabang panahon, laging pinagkukumpara si XRP kay Bitcoin. Pero sa totoo lang, magkaiba po sila ng mission. Si Bitcoin ay parang digital gold. Bibilhin mo at itatago mo. Sa XRP naman ay parang global digital currency exchange. Hindi po siya ginawa para lang upuan. Ginawa po siya para gumalaw o para mag-circulate. Kung ikaw ay isang institutional investor, gusto mo ng diversification. Hindi mo pwedeng ilagay lahat kay Bitcoin. Kaya ang analysis na ito ay nagpapakita na si XRP ay isang essential asset sa isang balanced portfolio. Ang role po ng XRP bilang liquidity bridge ay unique o kakaiba. Isipin po ninyo ang isang international airport hub. Si Bitcoin ay parang mga vault sa loob ng bangko sa airport. Pero si XRP ay ang mga eroplano at ang runway mismo na nagdadala ng mga tao o pera sa iba't ibang destinasyon. Kung walang runway, walang galaw. Ito po ang niche market na sinasabi ng firm na pagmamay-ari ng XRP. At wala pang ibang assets ang nakakagawa nito sa scale na ginagawa ng Ripple. Pag-usapan naman po natin ang regulatory clarity at ang pag-alis ng mga obstacles. Binanggit din po sa report na ito ang tungkol sa regulatory progress. Sa loob ng maraming taon, si XRP ay naging biktima ng uncertainty, lalo na sa US. Pero ayon po sa Gibraltar Asset Management, ang mga legal developments na kinasangkutan ng Ripple ay nakatulong po para alisin ang mga malalaking harang na ito. Ang mga licenses at regulatory approvals na nakuha po ng Ripple sa iba't ibang jurisdictions ay nagpapatibay sa kanilang compliance capabilities. Sa aking opinyon, ito ang isa sa mga biggest turning points para kay XRP ngayon pong taong 2026. Ang regulatory clarity ay parang pagtanggal ng roadblock sa isang highway. Kahit gaano kabilis ang sasakyan mo, kung may nakaharang na barikada, hindi ka po makakatakbo. Ngayong wala na ang barikada, ang mga malalaking institution ay may green light na para pumasok. Ang pagiging compliant po ng Ripple sa mga international standards ay nagbibigay po ng peace of mind sa mga traditional banks. Hindi po sila pwedeng gumamit ng asset na gray area ang status. Sa pananaw po ng analyst, ang mga approvals na ito ay nag-i-expand ng market reach ng Ripple Technology. Parang isang licensed pharmacist. Mas magtitiwala ka sa gamot kung alam mong may lisensya ang nagtitinda at approve ng authorities. Sa XRP ay tapos na po sa phase ng pagiging rebel asset. Ito ay isa na ngayong regulated financial tool at kapag regulated ka, mas madali kang ma-adapt ng system. Ayan. Pag-usapan naman po natin ang fixed supply laban sa inflationary models. Ayan ang isa pang mahalagang punto na binanggit ng firm ay ang fixed supply model ni XRP. Mayroon lamang pong 100
billion XRP na ginawa simula't simula pa at wala nang pwedeng i-mint o i-create na bago. Ito ay kabaligtaran ng mga inflationary digital assets o kahit ng mismong fiat currency na pwede pong i-print anytime. Sa aking opinion, sa economics po, simple lamang po ang rule. Scarcity plus demand equals value. Kung ang supply ay fixed pero ang demand ay tumataas dahil sa utility na napag-usapan po natin kanina, ang presyo ay may natural na upward pressure. Isipin po ninyo ang isang limited edition na real estate sa isang prime location. Hindi na pwedeng dagdagan ang lupa doon. Kaya habang dumarami po ang gustong tumira, tumataas naman ang presyo. Ang fiat money, gaya po ng dollar o peso, ay parang unlimited coupons na pwede pong i-print ng mall kahit kailan. Kaya bumababa ang value nito over time. Pero sa XRP po ay fixed. Ang analysis ng Gibraltar Asset Management ay nagpapakita na ang supply structure na ito ay isa sa mga main drivers kung bakit maganda itong investment. Habang nagiging standard si XRP sa global payments, ang bawat piraso po ng XRP ay nagiging mas mahalaga dahil limitado lamang po ang supply nito para i-cater ang trilyong-trilyong dolyar na dumadaloy sa global economy. Yan, pag-usapan naman po natin dito ang konsepto ng asymmetric upside. Dito tayo sa pinakakapanapanabik na conclusion report mismo. Ang Gibraltar Asset Management ay naniniwala na si XRP ay nag-aalok ng tinatawag na asymmetric upside. Ayan, highlight po natin ulit. Asymmetric upside. Ang ibig sabihin nito ay ang potensyal na kitain o ang reward ay di hamak na mas malaki kaysa sa potential risk. Naniniwala sila na kung magpapatuloy ang paglago ng blockchain payments at bibilis po ang institutional adoption, ang upside na XRP ay magiging napakalaki. Sa aking opinyon, ang asymmetric upside ay ang paboritong salita ng mga smart money investors. Parang pagbili po yan ng startup stocks noong nagsisimula pa lang ang internet. Ang risk mo ay maliit lang kumpara sa posibilidad na maging next big thing ang investment mo. Sa case po ng XRP, nakikita ng firm na ang market para sa digitized global payments ay substantial. Ibig sabihin, sobrang laki nito para baliwalain. Naniniwala ako na ang analysis na ito ay sumasalamin po sa katotohanan na si XRP ay hindi na lang base sa short-term price fluctuations. Ang tinitingnan po dito ay ang total addressable market. Kung makuha po ni XRP ang kahit maliit na percentage lang ng global settlement market, ang volume na dadaan dito ay sapat na para itulak ang presyo sa levels na hindi po natin inaasahan. Ang opinion ko po ay kapag ang mga professional investment firms ay nagsimula ng gumamit ng mga terminong gaya po ng asymmetric upside, ibig sabihin ay nakikita na nila ang end game. Hindi na ito tungkol sa if, kung mangyayari, kundi tungkol na po ito sa when, kung kailan. Ayan. At sa kabuuan, ang recommendation po ng Gibraltar Asset Management ay isang malakas na signal para sa buong crypto community. Ipinapakita nito na ang mga professional players ay tinitingnan sa XRP sa pamamagitan ng utility lens, kung ano ang silbi nito sa totoong mundo at hindi lang kung magkano ang kikitain sa trading bukas. Ang roadmap po ng XRP ngayong taong 2026 ay malinaw. Speed, efficiency, regulatory compliance at saka fixed supply. Ang lahat ng ito ay nag-uugnay sa iisang layunin, kung saan ang maging settlement layer ng mundo. Ang analysis po ni Smoke at ang report ng Gibraltar ay nagbibigay po sa atin ng confidence na si XRP ay nasa tamang landas. Kaya tandaan po natin, ang global payment landscape ay nag-i-evolve. At ayon po sa mga experts, sa XRP ay isa sa mga pangunahing sasakyan sa pagbabagong ito. Kaya manatili po tayong informed, mag-focus sa utility at laging maging handa sa mga opportunities na dumarating sa ating harapan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood.
Maaaring panoorin na rin po ninyo ang ating recommended video dito.